YouTube, ha? Maraming salamat sa nagka-subscribe. Patuloy kong anyanyahan po kayo na patuloy na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ang pagsisiwalat ng panampalataya, ang pagsisiwalat ng katotohanan, inyong lingkod, kasama inyong lingkod, Brother Katarsan. Maraming salamat sa pagsuporta. Lalo na sa ating mga kapatid sa iba't ibang mga daigdig o bahagi ng mundo. Saan kayo naroon? Magandang umaga, hapon, tanghali, gabi. Lalo na nakasurvive sa punto por punto sa Team Maria. Head by Reverend Father Darwin Vigdano at saka Reverend Father Quinti, nakabase po sa Vatican, at saka si Reverend Father Calvet Rosa sa Milan, Italy. At sa lahat natin kasamahan sa team sa punto por punto. So, sana nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Bueno, kahapon ay regular na quarterly meeting sa Board of Governors sa Catholic Faith Defender, head by Brother Ryan Meliano, ang ating National President. So, ang isa sa mga tinalakay, agenda patungkol sa kaharap na National Convention. At the same time, election na naman sa National Board of National Officers, di ba? So, salamat po sa ating mga kasamahan sa National Board of Governors, especially po ni Reverend Father Abby Arganyusa, ang ating Theological Spiritual Director, at saka si Reverend Father Fran Belligas, ang ating National Spiritual Director sa Catholic Faith Defender, sa lahat ng ating kasamahan. Una, bago tayo magsimula, mangi muna tayo ng panalangin sa banal na Espiritu. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumampalataya sa iyo at pagbalabin mo sa kanila ang init ng iyong pagmamahal. Isugo mo ang iyong Espiritu at lahat sila'y muling magbabalik loob at mabago mo ang larawan ng mundo. Manalangin tayo. O Panginoon, nasa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalingkod. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So once again, happy Sunday sa lahat, dan nakasubaybay sa ating live sa FB. O mayroon kayong mga clarification, katanungan, pwede kayo mag-interact sa ating chat board sa ating FB, o kaya tatawag kayo sa ating linya, sa ating cell number 0946-404-6668. So, ating munang talakayin ang pagkahari, tunay na hari ng ating Panginoon Hesus. Ano po ba ang kanyang anyo bilang isang hari? At saka, kailangan tanungin natin ating sarili, hindi ba kayo nagtaka mga kapatid, bakit tayo lang mga Katoliko ang magunita o mag-celebrate sa
solemnidad sa paghahari ng ating Panginoon o Christ the King, Cristo Rey. Diba? Bakit ang ibang mga sikta hindi sila celebrate, di ba? Halimbawa, yung ating mga kapatid na mga Iglesia ni Cristo, ay palagi nilang mangaral sila na ang nagtatag sa kanilang reliyon, ng simbahan ay ating Panginoong Hesus. Dahil po, nabasa nila dyan sa Romans 16:16 na mabasa yung Iglesia ni Cristo, para sila na yun. Para sila, si Kristo ang nagtatag sa kanila kahit malinaw na sa kanilang sariling pasugo na inaangkin na si Felix Manalo ang nagtatag. Ngunit ipaniniwala nila na si Kristo ang nagtatag. Pero ang tanong, bakit hindi sila mag-celebrar na ang ating Panginoon Sus ay isang hari? Bakit itinuturo nila ang ating Panginoon Sus ay isang tao, ordinaryong tao, hindi Diyos, di ba? Baliban dyan, bakit tayong mga Katoliko lang ang mag-celebrar sa birthday ng ating Panginoon Hesus? Malapit na. December 25. O, diba? Tanong nyo sa sarili ninyo, bakit tayo lang mga Katoliko ang mag-celebrate sa birthday ng ating Panginoon Hesus? At saka, bakit tayo lang mga Katoliko, tapos ng December, mayroong Santo Niño, di ba? Kapistahan ni Senyor Santo Niño. Bakit tayo lang mga Katoliko ang magpista? Sa pagdebosyon sa Batang Hesus. At saka, panahon na po sa Quaresma o 40 days, yung Lent season, tayo lang mga Katoliko ang mag-celebrar sa death anniversary ng ating Panginoon Hesus. Bakit ang ating mga kapatid sa iba't ibang sikta hindi sila mag-celebrar sa, kumbaga, ang ating mga kapatid na mga INC, special mention natin ang INC dahil po palagi nilang ipagmalaki nga si Kristo ang kanilang founder. Pero bakit hindi sila mag-celebrar sa birthday ng ating Panginoon Hesus? Ang sinelebrate nila ang birthday ni Felix Manalo, di ba? Kailan po ba na ipinganak si Felix Manalo para po mag-celebrar sila sa birthday ni Felix Manalo? Noong Mayo 10, May 10, 1886, si Felix Manalo ay ipinanganak sa kanyang ina na si Bonifacia Manalo. Yung Manalo ay middle name yun, initial yun ni Felix Manalo dahil po ang kaniyang ama ay hindi Manalo, Isagun. Yung Manalo, yung apelyado sa kaniyang ina. Magandang umaga ni Bro June Forca Alejandro. Good morning ating kapatid, kasamahan natin safety sa Archdiocese of Cebu. Ang balaan na safety sa Cebu. So, bakit tayo lang sa death anniversary ng ating Panginoon Hesus, panahon po sa Lent season, tayo mga Katoliko mag-celebrate? Bakit ang mga Iglesia ni Cristo hindi sila mag-celebrate sa death anniversary ng ating Panginoon Hesus na para sila si Kristo ang nagtatag sa kanila? Ngunit, ang death anniversary ni Felix Manalo ang kanilang palaging gugunita, di ba? Kailan po ba na matay si Felix Manalo? Noong April 12, 1963. Meron pang oras, kung tingnan natin, Pasugo Magazine sa ating mga kapatid na mga Iglesia ni Cristo, yung official magazine sa kanila na yun ang i-disseminate sa kanilang mga membro, na sa Pasugo labas April 1998, page 8, na si Felix Manalo ay namatay sa madaling araw. Mayroon pang oras, 2:35 a.m.
noong April 12, 1963. Yon ang dahilan ng mga kapatid natin mga Iglesia ni Cristo panahon sa Mayo 10, April 12 pala, maggunita sila sa death anniversary ni Felix Manalo. Ngunit hindi sila mag-celebrate o magunita sa death anniversary ng ating Panginoon Jesus na para sila ang si Kristo ang founder sa kanila. Diba? Lalong-lalo na si Felix Manalo, ginawaan nila ng monumento sa kanilang sentral. Malaking monumento. Kapunta kami dyan sa kanilang sentral dyan sa noon nandyan sila sa Diliman. So, kapunta kami, sinamahan kami ni Attorney James Beron, isang kasama namin sa National Board of Governors sa Catholic Faith Defender. Siya po ang tour guide namin noon para po kami makabisita sa Central. Yun ang nagtaka ang mga iglesia sa pag-post namin na bakit nakapasok yung tatlo na mayroong mga cross mayroong mga cross na pintas namin, di ba? So, mayroon ginawa nilang monumento, ngunit kahit picture na lang, walang picture sa ating Panginoon Jesus. Pero nga, tayo mga Katoliko, mula sa pagkabata ng ating Panginoon Jesus, hanggang sa siya ay nagbinyagan ni San Juan Bautista para po mag-start ang kaniyang public ministry, hanggang siya ay nagpasa ng cross patungong Kalbaryo, hanggang siya ay napako, mayroon tayong picture, hanggang nga siya ay inilibing at muling nabuhay. Mayroon kaming mga dokumento dyan ng ating Panginoon Jesus, mga image, larawan ng ating Panginoon Jesus. Ngunit ang ating mga kapatid, bakit si Felix Manalo ang ginawa nila nga hindi naman kaya para sila hindi naman si Felix Manalo ang founder sa kanila. Hindi lang yung mga Iglesia ni Cristo, pati na yung mga SDA. Wala silang picture ng ating Panginoon Jesus, ngunit mayroon silang ginawa nilang rebulto, ang kanilang propeta na si Ellen Gulay. Para sila, hindi si Ellen Gulay may founder, para sila propeta lang, pero ginawa nila ng rebulto, di ba? May image. Baka mayroon naman tayong dokumento. So, maliban dyan, halos lahat, hindi sila mag-celebrar sa pagkahari ng ating Panginoon Jesus, ngunit celebrate nila ang kanilang mga pinalawaan nga para sa kanila. Hindi yan namin founder, kapatid. Propeta lang namin yon, o sa mga Iglesia ni Cristo, si Felix Manalo ay anghel. Ngunit ang ating Panginoon Jesus ay isa lang tao. So, kumbaga, kung ikumpara natin ang ating Panginoon Jesus Felix Manalo, bispo sa turo ng mga Iglesia ni Cristo, sa pangangaral ng mga Iglesia ni Cristo, kanilang mga ministro, medyo dihado ang ating Panginoon Jesus. Si Cristo ay tao para sa kanila, ngunit si Felix Manalo ay anghel. So, malamang palagi si Felix Manalo. Piliin po kang Bro Ricardo Rick Manos. Kumusta po, Bro Rick? Palaging lamang, Ngunit si Kristo ay walang larawan sa kanila, pero si Felix Manalo, ginawaan nilang monumento. Parang palaging lamang si Felix Manalo. Hindi sila nag-celebrate sa birthday ng ating Panginoon Jesus, ngunit nag-celebrate sila sa birthday ni Felix Manalo. So, lamang palagi si Felix Manalo. Hindi nila ginuginita o celebrate ang kamatayan, death anniversary ng ating Panginoon Jesus, ngunit ang death anniversary ng Felix Manalo, ginawaan nila. Celebrate pala nila, di ba? Isa lang punto, mga kapatid, na hindi nakalamang si Felix Manalo ng ating Panginoong Jesus. Ano po ba, mga kapatid? Anong punto? Yung si Felix Manalo ay namatay noong April 12,
sa madaling araw, 2:35 a.m., ayon sa kanilang pasugo, noong 1963, hanggang ngayon ay hindi muling nabuhay. Nandyan pa sa libingan. Ngunit ang ating Panginoon Sus, 3 araw lang. Sabi niya, patayin siya sa araw ng Biyernes, di ba? Kung tingnan natin ang Gospel po ni St. John, chapter 19, verse 31. Na siya po ay namatay sa alas 3 ng hapon ng araw ng Biyernes. Pag sa madaling araw ng Domingo o Sunday, siya muling nabuhay. Ayon sa mga ebanghelyo po, sa mga mula sa Gospel of St. Matthew, Gospel of St. Mark, St. Luke, at saka St. John. Halos lahat ay nagpapatunay na ang ating Panginoon Jesus ay muling nabuhay sa araw ng Linggo. 3 araw lang na muli siyang nabuhay. Ngunit si Felix Manalo, namatay noong April 12, 1963 hanggang ngayon ay hindi mo muling nabuhay. Yun lang ang isang punto nga medyo talo si Felix Manalo. So, mga kapatid, kung tingnan natin, totoo bang ang ating Panginoon Jesus ay hari? Kung basahin natin ang Isaiah 9:6, For a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulders, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Prinsipe po siya sa kapayapaan, ang ating Panginoon Jesus. Kung basahin natin ang Isaiah 11:10, pa rin, then in that day, the nation will resort to the road of Jesse, will stand as a signal for the peoples, and his resting place will be glorious. So, yon ay isa sa mga talata na mga hula ng mga propeta, especially ni Propeta Isaiah. Hindi pa yon pinangalanan kung sino yung isang prinsipe po ng kapayapaan. Kung tingnan natin ang Acts chapter 2, verse 30, and so because he was a prophet and knew that God had sworn to him with an oath to sit one of his descendants on his throne. So mayroong descendant sa trono po. Sino po ba? Kung tingnan natin ang John 12:15, sandali lang mga kapatid. Fear not, daughter of Zion, behold your king. So, may binanggit na behold your king. Coming seated on a donkey's colt. So, may hari nga magsakay po ng isang, ano po ba yung donkey sa Tagalog? Colt, So, yun mga kapatid na binanggit. Sino po ba? Ating gospel ngayong araw, tinanong pa ang ating Panginoon Jesus na, kayo ba ang hari? Di ba? Kayo ba ang hari ng mga Hudyo? Yun ang sabi mo. Yun ang sagot ng ating sinasabi mo na. So, yun ang sagot ng ating Panginoon Jesus bago tayo papunta dyan. So, may hari. So, kung tingnan natin ang 1 Timothy chapter 6 verse 15, which we will bring about at the proper time. He who is the blessed and only sovereign, the King of kings and Lord of lords.
So, ang ating Panginoon Jesus ay Kings of Kings and Lord of Lords. Hindi lang siya hari sa mga hari, Panginoon sa lahat ng mga Panginoon. So, mabasa natin litra por litra, mga kapatid, explicitly na ang ating Panginoon Jesus ay hari. Sa tusing yung ating mga kapatid, lalong-lalo ng Iglesia ni Cristo, hindi nila niyo pinalawalaan na si Cristo ay hari. Para sila, ordinary walang tao. Hindi naman sila nanawala na si Cristo ay Diyos. Hari pa kaya, di ba? Kung mabasa natin ang 1 Timothy chapter 6 verse 15 na mayroong King of Kings, Lords of Lords. Lord of Lords, di ba? Sino ba yun ang binanggit? Sa Revelation chapter 17, verse 14, this will wage war against the Lamb, and the Lamb will overcome them, because he is Lord of Lords and King of Kings, and those who are with him are the called and chosen and faithful. Kung sino ang maniniwala sa Kanya, andyan sa Kanya, siya po ay pinili ng Diyos at manampalataya ng ating Panginoon. Sa Revelation 9:16, kung basahin natin mga kapatid, medyo malinaw na, maliban dyan, ano po ba ang titulo pa ng ating Panginoon Jesus? Kung ating basahin, and on his robe, and on his thigh, he has the name written, King of Kings and Lord of Lords. So, ang tanong, sino po ba yung King of Kings and Lord of Lords? Yon ang ating gospel ngayon. Kung ating lang basahin sa John 8:10-37, 37 lang sa talata 37 lang kung ating basahin. Therefore Pilate said to him, so you are a king? Jesus answered, you see correctly that I am a king. So, tinanong ni Governor Pilato, ang ating Panginoon Jesus, ikaw po ba ay hari? Hindi, ang sagot ng ating Panginoon Jesus, hindi niya dininay, hindi ako hari, Pilato, Rome, isa lang po akong ordinaryong tao. Hindi, yun ang sagot. Ang sagot ng ating Panginoon Jesus, you say correctly that I am a king, for this I have been born. So yung hula ni Prophet Isaiah, ang katuparan na isang hari, walang iba ang ating Panginoon Jesus. Sa tusining ating yung parutin natin sa iba't ibang sikta, lalo na yung Iglesia ni Cristo. Special mention natin Iglesia ni Cristo dahil sila po ang hindi naniwala na si Cristo ay hari, si Cristo ay Diyos, di ba? So, kung tutuusin mga kapatid, kung tingnan natin, ang unang hindi tumanggap naniniwala na si Cristo ay hari at Diyos, ang mga Sabbath keeper, yung mga Judaismo, mga Fariseo, mga Escriba, yung Judaism religion. Yun ang unang hindi naniniwala at hindi nila kayang tanggapin ng ating Panginoon Jesus ay hari. Yun ang dahilan na yung sa taas ng cross ng ating Panginoon Jesus, mayroong Henry. Kung sa Latin, Jesus Nazarenos Rex Juderum. Ngunit kung sa Greek, Jesus o Nazarius o Baserius ton Yudayun. Hirap I pronounce parang. So,
Sa Latin, enre, ngunit sa, yun mabasa natin sa John chapter 19 verses 19, sa Greek, ngunit sa Greek, envy as in boy, Basilius. So, Basilius pala, hindi Basilius, Basilius. So, envy sa Greek, ngunit sa Latin, enre. Jesus Nazarenos Rex Juderum. So mga kapatid, kung tingnan natin, pag sabi ni San Pablo, pagtanong niya sa ating Panginoon Jesus, are you king? You are king? Ang sagot ng ating Panginoon Jesus, you see correctly that I am a king. So, hindi yun, didinay ng ating Panginoon Jesus. Perfect o correct as in correct ang tanong ni Pilato. Yun ang dahilan na nilagyan ni Pilato sa ibabaw ng cross ng ating Panginoon Jesus na si Kristo nga taga Nazaret, ay siya po ang hari ng mga Hudyo. Ngunit nakita yun ng mga Sabbath keeper ng mga Hudyo na pumalag sila. Bakit nilagyan mo ng hari ng mga Hudyo ang sa taas ng cross na hindi naman siya yun ang hari? Actually mga kapatid, ang mga Hudyo, mga Judaism, disappoint po sila kay para sa kanila ang kinikilang darating para sa ilang kinikilala ng hari nandyan sa yung yung medyo as mataas na posisyon ba, nasa taas na level sa komunidad, di ba? Society. Para sa kanila, ngunit ang ating Panginoon Jesus ay ipinganak na silang nandiyon lang sa isang nasa lower class pa lang, di ba? Pinakamababa na klase sa lipunan. Na yung ama ay isa lang panday, kinikilala na si San Jose ang ganayang ama, at ang iyang ina isa lang ordinaryo na nakatira sa kanilang lugar. So yun ang dahilan na hindi nila kayang tanggapin ng ating Panginoon Jesus ay isang Diyos at isang hari. Ngunit kung basahin natin ang Biblia, ay inamin ng ating Panginoon Jesus ay siya po ay hari. Yun ang dahilan na ating gigunita ngayong araw na si Kristo ay tunay na hari. Ang tanong, ano po ba ang paraan ng ating Panginoon Jesus bilang isang hari? Katulad ba siya sa hari ng dito sa sanlibutan o kaya yung mga namuno sa ating lipunan? Malapit na po ang eleksyon Marami isa po ng binanggit sa umili, isa po sa mga umili po ni Reverend Father Dexter Manuelos sa 526 yung election, karating na election na kailangan ating usisahin muna o susuriin muna natin kung sino ang dapat niting botohin panahon po sa election kay bilang leader, bilang tagapangasiwa o sa ating bayan. Kaya bilang hari, kung tingnan natin ang Lumang Tipan mula sa halos lahat sa chapter sa Exodo hanggang na sa mga hari, unang hari, kalawang hari, hanggang na sa First Chronicles, Second Chronicles, mga Israelita, mga Hudyo, may sila parang dynasty, ang kanilang pangasiwa bilang hari sa kanilang bayan, bilang bayan ng Israel, yung first chosen people of God. Dynasty yun, sinunod pala siguro sa mga politiko dynasty, di ba? Sa kanilang lahi maging susunod na hari. So, ngunit kung basahin natin
halos lahat ay tumalikod ng ating Panginoong Hesus, Panginoong Diyos na si Yahweh. At dahil po, hindi nila sinunod ang payo ng ating Panginoong Diyos bilang tunay na hari. Ang kanilang sinunod, baga mayroon na silang mga kautusan na sa kanila galing sa lang sarili na para po sila ay kilalanin na sila ay tunay na, sila lang po ang tunay na hari. So walang kaibahan sa hanggang ngayon, di ba? Walang kaibahan hanggang ngayon. Pero basahin lang natin sa ating I said earlier na garang itong yung Sunday, ngayon nga linggo, Domingo, ang katapusan ng ating kalendaryo. Kung palagi tayo nagsamba araw-araw, every Sunday, ang mga readings before yung Sunday, halos lahat ay mga nagtumutukoy sa kaharian, katapusan ng sanlibutan o second coming of Jesus. So, panahon po sa katapusan, di ba? Yung final judgment. Sino po ba ang hari doon? Kung ating tingnan ang Matthew 25 sa parabol, di ba? May parabol panahon sa paghukom ng ating Panginoon Hesus. Ano po ba ang kaniyang batayan o paraan bilang isang hari? Ating ikumpara sa mga hari, sa mga nandito sa sanlibutan. Sa ngayon, isa naman tayong demokrasya nga bayan, hindi tayo katulad ng mga ibang bansa na mayroon silang prime minister para sa pagpananaw nila sa kanilang leader ay isang hari, di ba? Lalo lang yung mga sa ating mga kapatid na sa mga Islamic countries. Ngunit, ano po ba ang paraan ng ating Panginoon Hesus bilang isang hari? Ating basahin. Ang paghuhukom. Darating ang anak ng tao bilang hari. So malinaw na ang anak ng tao, yung second coming of Jesus, darating siya bilang hari. Hindi yung bilang ordinaryong tao, bilang hari. Kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Kung basahin natin ang epistola po ni St. Jude Tadeo, hindi Iscariot, ha? Sa epistola sa Jude Judas chapter 1 verse, although chapter 1 naman yung epistola ni San Judas San Judas Tadeo ay 14:15 nga sa muling pagbalik sa ating Panginoon Hesus, kasama niya ang libong mga banal. Banal pala. Ang malas talaga ng ating mga kapatid sa iba yung mga sekta ay wala po silang naging isa, kahit isang naging banal. Ngunit pagbabalik sa ating Panginoon Hesus, kasama yung libo-libong mga banal mula sa langit. Ating basahin. Nandito, anghel ang mabasa natin. Wala lang po tayo nakadala ng ikalawang mata. Sa panahon iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbukod-bukurin niya. Tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Dalawa na lang pala, tupa na lang at saka pangkambing. So, ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. Diretso na lang po tayo para hindi po kayo medyo mataas. Sa talata 37 dito lang 36.
ako'y walang maisuot at iyong pinaramitan, nagkasakit at iyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Samagot ang mga matuwid, yung mga tupa. Panginoon, kailan po namin kayo, sorry po, kaya wala po tayong eyeglass, nakalimutan natin ang eyeglass, nakitang nagutom at aming pinakain, at nauhaw at aming pinainom. Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kayo'y walang masuot at aming pinaramitan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin niyo ginawa. So, ibig sabihin mga kapatid, ang tunay na hari ay hindi siya maghari-hari, kundi yung maglilingkod sa bayan. Kung baga, panahon sa eleksyon, hindi lang yun ang panahon sa kampanya, haring lungsod, haring ng bayan, di ba? Hari ng lipunan. Ang lipunan may yung hari. Yung obos na sa Bisaya, obos na sulgoon, di ba? Pero pag magmanalo na, hindi siya na ang hari, hindi na ang taong bayan. Ngunit dito, ang paraan ng bilang hari ng ating Panginoon Jesus, kumbaga, yung plataforma niya bilang hari, ay opposite yun, di ba? Siya ay ating basahin ulit. Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin niyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, yung kambing. Sino po bang kambing? Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamatay na hinahanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Yun palang mga kambing. Ano po ba ang ginawa ng mga kampen na nahanda na si diablo para sa kanyang mga kampon na nandun sa kadagat-dagatang apoy? Ano po ba ang sabi natin Panginoon Jesus? Ito yung binasa, yun ang plataforma di gobyerno ng ating Panginoon Jesus bilang tunay na hari. Diba? Magkaiba sa hari ng sanlibutan. Ating binasa, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain. Ayun na lang ang dyan. Nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramitan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po ba namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng naisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran?
ang sasabihin sa kanila ng hari. Ating Panginoong hari, ha? Hindi yung hari ng sanlibutan, hindi si Felix Manalo. Sinasabi ko sa inyo, pagkaitan ninyo ng tulong ang pinagkahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin mga kapatid, kahit na hindi niyo kayang tanggapin na ang ating Panginoon Jesus ay hari, katulad ng mga iglesia ni Kristo, katulad ng mga Hudyo, ating mga kapatid na Islam, kaya para sa kanila si Kristo ay isa lang propeta, ay hindi hari, hindi Diyos, at iba pa, sangayon kay sa hindi, sa katapusan ng paghukom, ang harapan ninyo ay si Kristo bilang isang tunay na hari. At saka, ang kaniyang paraan bilang tunay na hari ay hindi po siya ay pinaglilingkuran. Siya ang naglilingkod sa lipunan o sa bayan o sa sangkatauhan. Yun mga kapatid, na tayo mga Katoliko ay nag-celebrate po ngayong katapusan ng linggo sa ating kalendaryo ng Simbahang Katoliko, na ang ating Panginoon Jesus ay ating gunita, solemnidad, na bilang isang tunay na hari. Hindi lang siya hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Hindi lang siya hari sa langit, dito sa sanlibutan. Hindi lang siya hari ng Simbahang Katoliko. Dapat hari siya, sa bagay, siya po ang hari sa Universal Church. Diba? Hari of the universe, King of the universe. Yun mga kapatid, atin mo nang tinalakay, na susunod na lang siguro yung ay pasagot sa ating mga kapatid yung mga tuligsa ng ating mga kapatid, especially po sa mga SDA, na sila po ang tinutukoy sa pahayag 12:17 na mga tagasunod sa utos ng Diyos at ng ating Panginoon Jesus. Sila po ang tunay na simbahan. Yon. At sa isa pa, mayroon pang isang request na ating ipasagot natin punto por punto, ipaliwanag natin, sino ba yung babae o woman sa English? Yung tinutukoy dyan sa pahayag 12:1-5. Yun ang ginagamit natin batayan sa Assumption of Mary, di ba? Na siya ay pinaakyat ng Diyos sa langit, kaluluwa at katawan. Di ba? Dahil po siya po ay Reyna ng langit, Queen of Heaven. Pero tayo lang mga Katoliko ang naniwala dyan. Halos lahat tumutol at tumatuligsa pa sa ating pananampalataya bilang mga Katoliko sa ating mahal na ina. So ating sagutin dahil po ang mga kasinungalingan pag inaulit-ulit para na yung totoo sa ating mga kapatid na hindi nila alam ang ating pananampalataya o kaya mga inosente. Happy po kang Ramcalis Arnel, bro, magandang umaga. Kang Chisan Naisan, yun ang basa natin. Ano pa? Sa lahat ng dyan sa Zoom, maraming salamat sa palaging pagsubaybay sa ating programa, ang paglalakbay ng pananampalataya Katoliko, Panaw sa Pagtuong Katoliko. Every Sunday, 6 to 7. Bueno, wala na tayong tamang oras na magpapatuloy sa ating programa. Sana inyanan po kayo na patuloy magsuporta sa ating YouTube channel, ang Pagsisiwalat sa Katotohanan. Kasama yung lingkod, Brother Tata Rosal. So sa lahat ng dyan sa ating mga kapatid ng mga FWs, so maraming salamat sa lahat. Ating partner Masters Control, Brad Sugar Banti, ating
Brad Sinid, Brad Manuel Longelio Jr., at isang Chief Executive Officer, Reverend Father Darrell Rosales, at saka ating station manager, walang iba ating pinakamahal ng Archbishop Martin Sarmiento Mag. Inyong lingkod sa ngalan po sa ating mga kasamahan sa Catholic Faith Defender sa City Chapter, sa Heavenly Season Affairs sa DXDDM, ang Radio Kampan, ang radio ng simbahan. Inyong lingkod, Padre Tato Rizal, kaming lahat, sabi, Happy Sunday sa lahat. God bless us all.